Inilikas ang mahigit-60 residente ng Barangay 168 sa North Caloocan dahil sa tumagas na ammonia mula sa planta ng yelo. Ang ilan na ospital pa matapos mahilo at sumakit ang dibdib at yan. Mula sa North Caloocan, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nakakordon pa rin ang kalsada papasok ng ice plant na ito sa Caloocan City dahil sa napakalakas pa rin na amoy ng ammonia matapos magkaroon ng ammonia leak ang nasabing planta. Alas 3 ng madaling araw ng magising ang ilang taga-barangay 168 ng North Caloocan nang nakakahilo at makasakit sa dibdib ng amoy. May tumatagas na palang ammonia mula sa isang ice plant kaya iniligas ang mahigit 60 residente ng barangay. Nahilo ako paglabas ko sa bahay. Nahilo ako tapos sumakit yung dibdib ko. Buti na lang may sasakyan, pinasakay kami ng sasakyan. Parang kaya lang pagdating ko doon masakit talaga yung dibdib ko. Tapos bumaba sa sikmura. 10 iba naman ang dinala sa ospital habang may ilang pang inoobserbahan sa barangay hall. Si Raisa, kasamang lumikas ang kanyang 2 buwang gulang na anak. Lumabas po yung papa ko, tapos sinanap niya po, ang dami na pong tao sa labas, tapos yung anak ko po kasi parang nahirapan na siya nung huminga. Tapos tumakbo na ho kami sa labas, dala-dala na po namin siya. Tinakpan po namin siya ng basa para po hindi na po siya maano-anong uusok. Kaagad nagpunta ang City Disaster Risk Reduction Officers at Bureau of Fire Protection o BFP sa ice plant para i-ventilate o pahanginan ang fumes ng ammonia palabas. Sa lakas ng amoy, kinailangan gumamit ng mga breathing aparatos para pumasok sa planta. Kinordon ang mga apektadong lugar at binawalan ang mga residente hanggang naaamoy pa ang ammonia. Base sa investigasyon ng CDRRMO, tumagas ang ammonia na gamit sa refrigeration at produksyon ng yelo. Bagaman mabilis umanong nag-evaporate ang ammonia, ang fumes nito hindi kaagad natatanggal at mapanganib kung nalalanghap. Kahit dito, naaamoy natin sa area, medyo nakakahilo talaga. So, pag naamoy nila yan, lalo't matagal nilang naaamoy yan, pwede silang mahilo, magsuka. So, kaya ina-advise natin yung mga residente na dumistansya muna tayo. Buong araw tinitest ang toxicity level ng hangin para malaman kung pwede nang pabalikin ang mga nakatira malapit sa ice plant. Nagpunta rin ang mga kinatawan ng City Environmental Office para malaman kung ano-anong pananagutan ng may-ari ng planta sa batas kalikasan. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang ilang opisyal ng ice plant pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. At Mel, base sa huling reading ng mga taga-CDRRMO na ginawa sa dito mismong lugar at maging sa mga kabahayan ng mga residente, ay hindi pa rin ligtas na pabalikin ng mga residente dahil mataas pa rin daw ang reading. Pero meron namang pansamantalang evacuation center na pwede silang tumuloy at yun na nga, hanggat hindi pa nakiklear at lumabas na ang reading ay pwede nang pabalikin ng mga tao sa kanilang mga kabahayan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.